Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Kino. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Aklan. Nang mga sandaling yon, tahimik na pinagmamasdan ni Kino ang bilog na buwan na nakabitin sa madilim na langit. Habang nakasandal ito sa tagpi-tagping dingding ng kanilang kubo. Nang mga panahong yon, panahon ng katahimikang puno ng takot at ng katahimikang tila may gustong sabihin. 2 linggo na ring may matigas na batong nakadagan sa dibdib mula nang umalis ang asawang si Jasmine kasama ang kanilang 2 anak. Ang panganay na si Tasha, nasa 7 taong gulang, at ang bunso namang si Kiko na nasa 4 na taon. Ang pag-alis ni Jasmine ay hindi biglaan. Isa itong dahan-dahang pagkalusaw. Para itong isang pahinang unti-unting pinupunit sa aklat ng kanilang buhay. Walang ingay, ni walang pagtutol. Matagal nang nararamdaman ni Kino ang panlalamig. Ang dating tingin na puno ng pag-ibig ay napalitan ng malayong pagkawalang bahala. Hindi na siya nito madalas pinapansin. Kahit pa ang dating gawin nila, nahayaan siyang makatulog sa kandungan habang siya ay pagod at galing sa bukid. Wala na ang dating mga halakhak na nagbibigay init sa kanilang bahay. Ang tanging natitira na lamang ang tahimik na buntong hininga ni Jasmine at ang malamig at walang damdaming titig na parang tanawin sa isang lugar na hindi siya kasama. Ang mga kwento niya tungkol sa ani at sa mga kapwa magsasaka sa palayan, hindi na napapansin. Bumabagsak sa lupa ng walang katuturan. Ang lalaking nagdala ng pagbabago ay si Tuper, isang taga-ibang baryo o marahil taga-ibang bayan. Tuwing araw ng pamilihan, dumadating ito sakay ng maingay na motorsiklo. Suot ang mga damit na hindi pa nakikita ng sino man sa baryo. Ayon sa mga kwento, may-ari ito ng malawak na lupain at may negosyo sa troso. Sa mga mata ng mga taga-baryo, si Tuper ay sagisag ng kasaganahan. Ang uri ng ginhawang kailanman hindi kayang ibigay ni Kino sa kanyang pamilya. Isang hapon, habang pauwi si Kino mula sa bukid, tumigil ang kanyang mundo. Doon sa ilalim ng malaking puno ng mangga, nakita niya si Jasmine at Tuper. Hindi siya napansin ng dalawa. Ang malinaw na napansin ni Kino ay ang ngiti ni Jasmine. Isang liwanag na matagal nang inalis sa kanya. Ito ang ngiting puno ng sigla. Ang ngiting hindi na masilayan sa loob ng tahanan. Kasabay nito ay ang titig ni Tuper. Mga titig na parang apoy na unti-unting lumalamon sa pag-aari niya noon. Nagtago si Kino sa likod ng isang puno. Huminto ang paghinga nang marinig ang usapan ng dalawa. Sige na, Jasmine. Halika na. Bigyan mo ng magandang buhay ang mga anak mo. Hindi mo kailangang magtiis dito. Kung sasama kayo sa akin, wala na kayong magiging problema. Ako na ang bahala sa inyo. Wika ni Tuper. Ngunit hindi gumawa ng gulo si Kino. Walang sigaw, walang galit. Tila yelo na dumadaloy sa kanyang ugat ang sakit. Tahimik itong tumalikod. Kinuha ang lambat at panggapas
at nagkulong sa bukid. Doon ito nagtrabaho ng magdamag. Pinipiga ang katawan at hinahayaan ang pawis na hugasan ang kirot sa dibdib. Ang pawis ay nagpapatunay sa kanyang hirap, ngunit hindi nito kayang palamigin ang tindi ng hapdi. Umuwi lamang siya kapag halos hindi na niya makayang imulat ang mga mata. Kapag matinding pagod ng katawan ang tanging nararamdaman at hindi na ang kirot ng pusong nagdurugo. Pagkabalik sa kanilang tahanan isang gabi, tahimik ang paligid. Wala na si Jasmine. Ang mga basahan sa lababo ay tuyo na. Ang mga tsinelas ay wala sa tapat ng pinto. Ang tanging naiwan ay isang piraso ng papel na nakapatong sa ibabaw ng hapagkainan. Maikli lamang ang nakasulat. Malamig, walang pag-asa. Kino, hindi ka nagkulang. Ako ang nagkulang sa'yo. Pero hindi ko na kaya ang hirap. Palayain mo na ako. Ang mga bata, kailangan nila ng kinabukasang hindi mo kayang ibigay. Ito ang nilalaman ng sulat. Tahimik na napaupo si Kino sa may hagdanan. Ang hangin ang humahaplos sa kanya. Ngunit bawat dampi ay tila paalala ng pag-alis ng asawa, maging ng mga anak. Sa kabila ng sakit, tinanggap ni Kino ang pagkatalo. Wala na itong magagawa pa. Ang pag-ibig na tinalo ng gutom at pangarap. Isang laban na hindi niya kayang ipagpatuloy. 2 linggo na ang lumipas. Sa tapat ng tahanan, mahina ang apoy ng kalan. Halos hindi na ito makasindi ng usok. Parang ang pag-asa ni Kino. Kasama niya ang pinsan at matalik na kaibigang si Biboy. Sana pala, hindi ko na lang sila pinakawalan, no? Paring Biboy. Pabulong na wika ni Kino. Alam mo pare, huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang pasya ni Jasmine, yun ang nagdala ng dagok hindi lang sayo. Tugon ni Biboy. Napatitig si Kino. Humalo sa pagdadalamhati ang pagkalito. Ano bang ibig mong sabihin, Biboy? Sandaling natahimik si Biboy. Hindi nakatuon kay Kino ang titig nito, kundi sa madilim na gabi. Alam mo pare, may mga bagay na hindi ko alam kung paano sisimulan eh. Pero makinig kang mabuti ha. Hindi ito tungkol sa selos o sa simpleng hiwalayan. Ito ay tungkol sa mga anak mo, Kino. Wika ni Biboy. Napakunot ang noo ni Kino. Ano naman yung tungkol sa mga anak ko? Parang may kakaibang bagay kang nalalaman. Nakita ko si Kiko sa palengke noong isang araw. Namumutla na para bang inaalisan ng dugo. Tinawag ko pa nga siya eh. Ang sabi ko, Kiko, ako si Tio Biboy mo. Pero hindi siya tumugon pare. Parang walang buhay yung mga mata niya. Para siyang anino na walang sariling liwanag. Baka naman pagod lang yun. O baka masama lang yung pakiramdam ni Kiko. Wika ni Kino. Ngunit nagsimula ng gumapang sa dibdib ang kaba. Hindi talaga pare. Iba yung pakiramdam ko eh. At ang mas nakakatakot pa. Nagpalingalinga si Biboy sa paligid. Saka bumaba ng boses, halos pabulong na sinabing, alam mo ba, yung bahay ni Tuper, hindi lang basta bahay yun. Yung mga albularyo at matatanda, nagbubulungan na. Hindi daw karaniwang tao si Tuper. Dito nanlamig si Kino.
biglang napahinto sa paghinga. Teka Biboy, ano bang ibig mong sabihin? Naaswang yung lalaking yun? Tanong ni Kino. Tahimik na tumango si Biboy. Ngunit ang mga mata ay nagsalita ng matinding takot. Hindi lang si Topper, Kino, yung buong lahi nila. Kilala sila sa mga liblib na sityo bilang mga yanggaw. Sila yung mga nilalang na kumakain ng laman, pero may kakayahang mag-anyong tao at makihalubilo sa atin. At ang mas malala pa, kapag may inibig silang karaniwang tao, dumadaloy sa dugo ng mga anak nila yung sumpa. Isa itong laso na unti-unting pumapatay sa kaluluwa. Nanginginig na ang labi ni Kino na mga sandaling yun. Hindi na sa lungkot, kundi sa malaking pangamba. Biboy, ano bang ibig mong sabihin? Na ang mga anak ko, na baka unti-unti silang nagiging katulad niya? Biglang tumahimik ang gabi. Tila pati hangin ay huminto sa paggalaw. Sa hindi kalayuan ay may asong tahol ng tahol. Isang matinis na babala na tila galing sa mismong kadiliman. At dito, unang naramdaman ni Kino ang malamig na kilabot sa kaibuturan ng balat. Ang pangakong ginhawa ni Jasmine, isa lamang palang sumpa. At ang mga anak nilang sina Tasha at Kiko, ang magiging kabayaran sa maling pag-ibig. Kinaumagahan, bago pa sumikat ang araw, umalis na sina Kino at Biboy. Wala nang oras para mag-aksaya. Kailangan nilang hanapin si Mang Edmundo, ang tanging tao na may kakayahang makatulong sa kanila. Si Mang Edmundo, ang matandang antingerong naninirahan sa mataas na bahagi ng bundok, sa liblib na lugar na tinatawag na Bantog. Walang ibang nangangahas umakyat doon maliban sa mga desperado o yaong may dalang handog. Ayon sa mga matatanda, may kakayahan si Mang Edmundo na makakita sa kaluluwa, tao man o hindi. 4 na oras silang naglakad sa masukal na kagubatan. Tinatahak ang daan na tanging mga hayop lamang ang nakakaalam. Bumibigat na ang hangin maging ang amoy ng lupa. Bawat kaluskos ng dahon ay parang bulong na mga kaluluwang naiwang nalalaglag. Nang marating nila ang Bantog, tumambad sa kanila ang isang lumang kubo na halos matabunan na ng mga halamang gamot, tuyong bulaklak at mga anting-anting na nakasabit sa mga sanga. Sa pagitan ng mga dahon, napansin ni Kino ang kakaibang mga palamuti. May mga pinatuyong balat ng ahas, maliliit na krus, buto ng hayop at isang kulay kayumangging bato na nagliliwanag. Paliwanag naman ni Biboy, buhay na bato ito. Ginagamit ng mga albularyo para makita ang mga espiritong nagtatago sa anino. Nagbigay sila ng paggalang bago kumatok at ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Lumabas si Mang Edmundo. Payat, balbasarado at may mga mata na tila sumisid na sa libo-libong gabi. Kahit matanda na, halatang matatag pa rin ang tindig. Alam ko na kung bakit kayo narito. Wika ni Mang Edmundo, kahit hindi man lamang nagtanong. Bago pa kayo umakyat, naramdaman ko na ang bigat ng hakbang ninyo. May dala kayong kasinungalingan na nag-anyong pangarap. Muling wika ng matanda. Yumuko sina Kino at Biboy. Sinalaysay ni Biboy ang lahat. Ang pag-alis ni Jasmine, ang yanggaw na si Topper, at ang kakaibang pagbabago kay Kiko. Tahimik lamang si Mang Edmundo.
nakatitig sa umaalab na uling na parang doon kumukuha ng sagot. Toper, angka na mga yanggaw, matagal nang binabantayan ng mga anito ang lahi nila. Wika ni Mang Edmundo. Sila nga po. Sila po yung kumuha sa pamilya ko. Pero saan po ako magsisimula? Tanong ni Kino. Ang tirahan nila ay nasa kabilang bundok. Sa pinakailalim na bahagi, ang lupa roon ay sinumpa. Hindi tinatabla ng araw. Ang sino mang pumapasok doon ay bihirang makalabas ng buo. Ang mga anak mo, Kino, hindi sila dinala doon para palakihin at tratuhin ng tama. Dinala sila doon para ihanda. Ihanda? Para sa naman po, Mang Edmundo? Tayong mga tao, may dugo at kaluluwa. Pero ang mga kagaya ni Toper, pinapainom ang dugo ng iba para manatiling buhay. Kapag may minamahal silang karaniwang tao, ang mga anak nila ang nagiging tulay, ang nagiging binhi ng sumpa. Pagpapaliwanag ni Mang Edmundo, natahimik si Kino. Tila may naglagay ng yelo sa bituka. Manong, may paraan pa po ba? Kahit isa lang po sa kanila. Kahit yung bunso ko lang pong si Kiko. Diyos ko, ang babata pa ng mga anak ko. Tinitigan ito ni Mang Edmundo. May paraan, pero hindi magiging madali. Ang bahay ni Toper ay binabantayan ng mga sigbin. Mga nilalang na nagtatago sa anyo ng aso sa araw. Pero sa gabi, lumalabas para sipsipin ang dugo ng mga bata. Hindi mo sila basta-basta malalapitan. Gagawin ko po ang lahat, Mang Edmundo. Kahit anong handog, kahit anong panganib. Tulungan niyo lang po ako makuha ulit yung mga anak ko. Muling wika ni Kino. Matagal na nag-isip ang matanda. Kinuha nito ang isang piraso ng pinatuyong ugat at tinapon sa apoy. Nagkaroon ng mahinang putok at biglang bumango ang paligid ng usok na amoy bawang at langis. Kung ganon, maghanda ka, Kino. Kailangan muna nating pagmasdan at pag-aralan ang lugar nila. Kailangang malaman kung gaano kalalim ang sumpa. At kapag hinarap mo na si Jasmine, huwag kang mag-aatubiling pumatay. Dahil ang makikita mo roon ay hindi na ang asawa mong nang iwan sa'yo. Wika ni Mang Edmundo. Napatango na lamang si Kino. Bagaman nanginginig ang mga kamay, bago sila umalis, binigyan sila ni Mang Edmundo ng maliit na supot ng pulbos. Isaboy nyo yan kapag naramdaman yung may nakatitig sa inyo sa dilim. Hindi para mawala ang takot, kundi para hindi kayo makita ng takot mismo. Wika ni Mang Edmundo. Pagkalabas sa tahanan ng matanda, tahimik pa rin ang paligid. Tila may mga matang nakamasid mula sa mga punong malalago. Sa malayo, umaalingaw-ngaw ang huni ng uwak na para bang paalala ng mga kaluluwang nananahan sa kabundukan. At habang pababa sina Kino at Biboy, nagsisimula ng gumapang sa lupa ang hamog. Papalubog na ang araw. At sa silangan ay may bahagyang aninong kumikilos na para bang isang nilalang na matagal nang nag-aabang sa kanilang pagbabalik. Kinagabihan, naglakbay sina Kino, Biboy kasama si Mang Edmundo papunta sa mismong tahanan ng mga yanggaw. Tahimik ang daan
Ang katahimikan ay nakakabingi. Ang tanging madidinig ay ang kanilang mga yapak at hampas ng hangin sa mga puno. Nawala na ang karaniwang ingay ng kuliglig at palaka. Habang papalapit, napansin ni Kino ang biglaang paglamig, maging ang biglaang pagbigat ng hangin na tila may dumaraang espiritu. Bawat hinga ay tila humahaplos ng malamig na kamay. Napahinto sila sa lilim ng makapal na sagingan na pumapalibot sa tahanan. Sa hindi kalayuan, tanaw nila ang bahay ni Tupper. Malaki, luma at parang sinipsip ng dilim. Walang ilaw. Wala ding bintanang nakabukas. Ngunit mula sa loob ay may bahagyang pulang liwanag na kumikislap na tila nagmumula sa apoy o sa dugo. Dahan-dahang naglatag si Mang Edmundo ng banig. Inilabas ang isang maliit na batsa ng tubig. Sa ibabaw nito, naghulog siya ng 7 pinatuyong sampagita at isang lumang barya. Tinigna ng tubig, sabay bulong ng orasyon na tila humihingi ng tulong sa mga anito. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin siya kay Kino. Ang mga bata, gising pa, nakabitin, naghihintay ng gabi. Nilalabanan pa ng dugo nila ang sumpa. Pero ang kanilang laman, bumigay na. Wika ni Mang Edmundo. Ano pong ibig niyong sabihin, Mang Edmundo? Napatitig ang matanda sa tubig. Lumabo ito. Saka lumitaw ang hugis ng bahay ni Tupper. At sa ilalim nun, mga anino na gumagalaw na hindi galing sa tao. Ang bawat yanggaw ay dumaraan sa ritual bago maging isa sa kanila. Ang mga anak mo, inihahanda nila, at ang mga sigbin sila ang mga bantay. Ngunit hindi pa sila nakakahinga nang biglang sumingit ang isang malalim na huni ng ibon. Ngunit masyadong mababa na tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Sinundan ito ng tunog ng mabibigat na paa mula sa ilalim ng tahanan. 4 na nilalang ang gumapang palabas. Malalaki ang katawan, parang kambing. Ngunit ang kanilang ulo ay nakabaliktad. Nasa pagitan ng mga hita, ang mga mata ay nagliliyab na parang uling sa dilim. At ang amoy ng nabubulok na hayop biglang kumapit sa hangin. Sila ang mga sigbin, mga alaga ni Tupper. Huwag kang titingin sa mga mata nila, Kino. Wika ni Mang Edmundo. Tahimik silang nanatili sa likod ng mga puno. Pagkaraan ng ilang sandali, bumukas ang pinto ng tahanan. Lumabas si Tupper. Hubad ang pangitaas. Pasan ang isang sako na may tumutulong itim na likido. Ang bawat hakbang ay parang nagpapabigat sa lupa. Sumunod sa kanya ang mga sigbin na para bang aso na tapat sa kanilang amo. Tahimik nilang pinanonood si Tupper habang papasok ito sa gubat. Ngunit hindi si Tupper ang nagpatindig ng balahibo kay Kino. Sa itaas, mula sa bintana ng tahanan, sumilip ang isang bata. Si Tasha. Walang buhay ang mga mata. Maputla ang balat. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, may mapulang aninag na tila nagmumula sa loob ng katawan ni Tasha. Pare, tignan mo si Tasha, oh. Hindi ko na siya makilala. Parang hindi na siya yung panganay ko. Wika ni Kino. Ang tinig nito ay puno na matinding kalungkutan at panginginig. Alam ko, pare, pero hindi pa huli ang lahat.
Nasa loob pa rin ng katawan yung kaluluwa nila. Hindi pa sila tuluyang nawawala. Tugon ni Biboy. Pilit na pinatatatag ang tinig para sa kaibigan. At bago magbukang liwayway, tahimik silang lumisan. Walang nagsalita. Alam nilang ang pagbalik nila ay hindi na para manood, kundi para harapin ang sumpa at bawiin ang buhay. Sa likod nila, mula sa tirahan ng mga yanggaw, may nadinig sila na munting tawa ng bata. Mabagal, paulit-ulit, at lumalalim ang boses habang lumalayo sila. Parang tawa na hindi na inosente. Matapos ang kanilang nakakagimbal na paglingon sa tahanan ng mga yanggaw, hindi na nagkahiwa-hiwalay si Aquino, Biboy at Mang Edmundo. Ang pulang aninag sa mga mata ni Tasha at ang mga sigbin sa ilalim ng bahay nagdulot na matinding pagmamadali. Wala nang panahon para mag-atubili. Nagtipon sila sa maliit na kubo ni Mang Edmundo. Tahimik ang paligid. Napapaligiran ng mga halamang gamot at tuyong bulaklak na nagsisilbing pananggalang laban sa mga matang sumusubaybay. Habang gumuguhit si Mang Edmundo ng diagram sa lupa gamit ang tuyong sanga, malinaw ang kanyang sinabing plano. Isang mabilisang paglusob. Hindi sila handa para sa matagalang labanan. Sandata nila ang pananalig at ang mga anting-anting na matanda. Marami ang bantay sa tirahan ng mga yanggaw. Ang mga sigbin na nag-aabang sa ilalim at ang buong angka ni Toper na nagtatago sa loob. Walang madaling daanan. Kailangan natin ang patibong. Wika ni Mang Edmundo habang ginuguhit ang mga linya sa lupa. Ako na ho yung gagawa ng patibong. Dadalhin ko yung buhay na bato. Kahit hindi ako biyasa, alam kong takot yung mga nilalang na yun sa liwanag na dala ng agimat na ito, kahit na panandalian lang. Alok ni Biboy. Handa itong magsakripisyo para sa pinsan. Ngunit umiling si Mang Edmundo at sinabing, Hindi, Biboy. Kailangan ko ang batong yan. Ako ang magpapasimula ng orasyon. Ako ang mang-aakit sa mga nilalang palabas sa harapan ng bahay. Kapag nagsimula na ang orasyon, mapipilitan silang umalis sa loob at harapin ako. Wika ni Mang Edmundo. Napatingin ito kay Kino at Biboy. Kita sa mata nito na buo na ang desisyon. Kayo ang susugod mula sa likuran. Kino, alam mo ang loob ng bahay. Huwag kang papayag na mahuli ng kanilang mga lambat o mahawakan ng kahit na sino man. Maging alerto ka lang. Wika ni Mang Edmundo. Napuno ng pag-aalala ang tinig ni Kino. Pero Mang Edmundo, napakalaki po ng bahay nila. Marami din po mga bantay. Paano nyo haharapin yun ng mag-isa? Tanong ni Kino. Napangiti na lamang si Mang Edmundo nang may bahid ng kalungkutan at tapang. Kino, ang mga antingero hindi sumusugal sa lakas ng bisig, kundi sa katatagan ng paniniwala. Lumang lupa na ang katawan ko, pero buhay pa ang aking espiritu. Ito ang huling labang ko at pinagkakaloob ko ito para sa katotohanan. Tugon ni Mang Edmundo. Paano po kung hindi na kami makabalik? Paano po kung maging katulad din kami ng mga anak ko? Ang yanggaw, hindi basta-basta nananalo. Ang bertud nila ay kumakapit sa laman. Pero ang kaluluwa at ang pag-ibig nyo sa mga bata, yan ang magiging kalasag ninyo. Kapag nakita nyo mga bata, huwag nyo silang hahayaang hawakan kayo. Ang balat nila, kapag nahawakan ng matagal, maaaring maging lason.
pagpapaliwanag ni Mang Edmundo. At dito bumigat ang huling babala. At may isang mahalagang pagpipilian kayong haharapin. Sino ang aalis at sino ang iiwan? Tumagos sa buto ni Kino ang mga salita. Alam niya na mahirap tanggapin ang katotohanan na malabong mailigtas si Tasha. Ang tanging pag-asa ay nakasalalay kay Kiko na tila mas mahina ang pagkakahawak sa sumpa. Habang naghahanda sa planong paglusob, inihanda ni Mang Edmundo ang kanilang pananggalang. Kinuha ang isang pirasong kawayan, magaan ngunit matibay, na pinatungan ng pinatuyong balat ng ahas at pinunasan ng langis na pinagpala. Ito ang sandata mo, Kino. Hindi ito makakasugat sa tao, pero sa mga nilalang na walang kaluluwa, para itong apoy. Wika ng matanda. Iniabot kay Kino ang kawayan. Magaan ang kahoy sa kanyang kamay, ngunit napakabigat ng misyon sa dibdib. Binigyan pa sila ni Mang Edmundo ng huling habilin. Kapag nakuha na ninyo mga bata, tumakbo kayo papunta sa pinakamalayong gubat at huwag kayong lilingon. Ang orasyon ko ay tatagal lamang ng 1 oras. Pagkatapos noon, magigising na ang lahat. Wika ni Mang Edmundo. Tahimik na napatango sina Kino at Biboy. Alam nilang buo na ang panganib. Hindi lamang ito pakikipaglaban sa mga nilalang, sa tirahan ng mga yanggaw, kundi isang pagsubok na susubok ng katatagan ng kanilang paniniwala at pag-ibig. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, muling naglakbay sina Kino, Biboy at Mang Edmundo papunta sa sagingang nakapalibot sa bahay ni Toper. At nang gabing yun, hindi katulad ng nauna. Mas malamig ang hangin ngunit mabigat, na para bang may halong pighating matagal nang nananatili sa lupa. Ang karaniwang huni ng kuliglig ay napalitan ng nakakabinging katahimikan, at ang mga ilaw ng alitaptap naglaho na parang tinangay ng dilim. Sa buong paligid, may kakaibang amoy na nagmumula sa lupa. Amoy na tila pinaghalong dugo, dumi at lumang karne. Nagkatinginan silang tatlo. Batid nila na may mga matang nakamasid sa kanila kahit wala silang nakikita. Tahimik silang nagiwahiwalay. Si Mang Edmundo ay nagtago sa likod na malaking puno ng balete sa tapat ng bahay. Sa lilim ng mga ugat, nagsimula itong maghanda ng mga gamit. Ang basyong botelya ng langis, ilang dahon ng alibutong, at ang mahiwagang agimat. Samantala, sina Kino at Biboy naman gumapang papunta sa likuran ng bahay. Dahan-dahan, halos hindi na humihinga. Dito nila nakita ang maliit na siwang sa sahig. Ang parehong siwang na dinaanan ni Toper noong nagdaang gabi. Dito tayo pare. Siguraduhin mong may suot kang tsinelas ha. Ang sabi ni Mang Edmundo, ang mga sigbi nag-iiwan ng laway sa lupa. Nakakahilo yun kapag nadikit. Wika ni Kino. Tahimik lang si Biboy. Nanginginig ang mga kamay. Ngunit ang mga mata ay nanatiling matalim. Puno ng takot ngunit determinadong matapos ang lahat. Sa harapan ng bahay, nagsimula na si Mang Edmundo sa kanyang ritual. Dahan-dahang kinuha na matanda ang dalang anting-anting. Itinaas ito sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Biglang nagliyabang bato. Naglabas ng maputlang pilak na nagliliwanag na tumatama sa mga dahon. Kasabay nito, nagsimulang mag-usal si Mang Edmundo ng isang orasyon sa lumang wika na tila gumagapang sa hangin at lupa.
Sa ngalan ng liwanag at banal na kalasag, pigilan ang laman, biguin ang mga sumpa. Lumantad kayo sa aking harapan, mga hayop na walang kaligtasan, mga bantay ng dilim, magsihinto kayo. Sa bawat salitang binibigkas niya, parang nagigising ang lupa. Umunos ang hangin at ang bahay ni Tupper umuga na para bang may mga kaluluwang nakakulong sa ilalim nito. Ilang sandali pa, narinig nila ang malalim na ungol at dumadagundong na mga paa. Mula sa ilalim ng bahay, lumabas ang 4 na sigbin. Malalaking nilalang na parang pinaghalo na kambing at aso. May mahahabang katawan at mga ulong nakabaliktad. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab na para bang nagbabantang apoy. Nandiyan na sila, ang mga alaga nito, Per. Huwag mo silang titignan, Kino. Baka mahila nila ang isipan mo. Wika ni Biboy. Nagsisigaw ang mga sigbin. Nagtatakip ng ulo sa liwanag ng bato. Samantala, mula naman sa loob ng bahay, nadinig nila ang mga sigawan, mga yapak na nagmamadaling naglalakad. Palatandaan na nalilito at nabalisa ang mga nilalang sa loob. Ngayon na, Kino! Bilisan mo! Mabilis na gumapang papasok sa siwang sina Kino at Biboy. Sa loob, sinalubong sila na matinding amoy ng asido at bulok na karne. Basa ang sahig, badulas na tila diniliga ng dugo at langis. Habang tumatagal, napansin ni Kino na ang kisame ay hindi gawa sa karaniwang kahoy, kundi sa rehas, parang kulungan. Sa paligid nakasabit ang mga balat ng tao at hayop na tuyo, nagsisilbing kurtina ng bangungot. Anak ng... ano bang lugar to? Wika ni Kino. Pagkalingon sa kanan, may nakita itong gumagalaw sa dilim. Mga katawang nakabitin, baliktad at nakatali sa mga lubid. 2 rito ay kagad niyang nakilala. Biboy, naroon sila. Naroon yung mga anak ko. Wika ni Kino. Si Tasha at Kiko, kasama ang 2 pang batang hindi kilala. Lahat sila ay may itim na marka sa leeg at sa kanilang balat may mga bakas ng sugat na tila inukit ng kamay ng demonyo. Ngunit napansin ni Kino si Kiko, ang bunso na bahagyang kumilos. Ako na kay Kiko, ikaw na kay Tasha, Biboy. Kino, wag. Tignan mo yung mga mata ng anak mo. Tumingin si Kino sa panganay. Si Tasha ay nakadilat, ngunit hindi yon ang mga matang kilala niya. Ang dating inosenteng bata ay napalitan ng malamlam, matandang nilalang. Sa mga labi nito ay may bahagyang ngiti, at sa boses na parang huni ng ipis na may kasamang alingaw-ngaw, bigla itong nagsalita. Tatay, sumama na po kayo sa amin. Dito, wala nang sakit. Masarap po rito. Ang tinig nito ay matinis, parang may kasamang libo-libong kaluluwa. Nabitawan ni Kino ang dalang sandata at napasigaw sa sakit ng damdamin. Hindi ikaw si Tasha. Ngunit huli na. Nagsimulang gumalaw ang katawan ni Tasha, parang manika na ginagalaw ng hindi nakikitang kamay. Huli na, Biboy. Si Kiko na lang. Nasa kalagitnaan si Kino ng pagputol ng lubid, nang biglang may malakas na kalabog mula sa itaas. Parang bumigay ang kisame at mula roon, isang katawan ang bumagsak.
Nagkalat ang alikabok at mga piraso ng kahoy. Hasmin? Sigaw ni Biboy na napaatras sa gulat. Ngunit hindi si Hasmin ang bumagsak. Hindi na ito ang babaeng nakilala ni Kino. Ang nilalang na nasa sahig, isang kahindik-hindik na anyo ng dating asawa ni Kino. Nanunuyot na ang mga balat na parang punong kahoy. Lumilitaw na ang mga buto sa tadyang. Ang mga kamay at paa ay mahaba, baluktot at nagtatapos sa matutulis na kuko na parang sa buitre. Mula sa kanyang bibig, tumutulo ang maitim na laway na may amoy ng nabubulok na dugo. At nang dahan-dahan itong iniangat ang ulo, nagniningas sa pula ang mga mata. Hindi ito mata ng tao, kundi ng mga nilalang na ganap ng nilamon ng sumpa. Kino, akin ka. Akin ang lahat. Hindi mo maaaring kunin ang binhi. Wika ng dating asawa. Nanginginig si Kino, ngunit hindi sa takot, kundi sa galit. Hindi na yon ang tinig ng kabiyak. Ito ay boses mula sa kadiliman. Hinila niya ang kawayan na binigay ni Mang Edmundo, ang sandatang binasbasa ng langis sa tabo. Lumayo ka sa aking hayop ka. Alam kong hindi na ikaw si Hasmin. Wika ni Kino, sabay hampas. Tumama ang kawayan sa balikat ng nilalang. Ngunit sa halip na tunog ng laman, isang matinis na lagutok ang nadinig. Parang naputol na sanga. Napaatras ang yanggaw at naglabas ng malakas na hiyaw na tila sinisigaw ng libo-libong kaluluwa. Sa sobrang bilis, umakyat ito sa kisame, kumapit sa rehas at gumapang na parang ahas na may mga kuko. Kino, tayo na! Nakuha ko na si Kiko! Bilisan mo! Sigaw ni Biboy. Bit-bit ang walang malay na bata. Tumingin si Kino kay Tasha na nananatiling nakabitin. Ngunit ngayon, tahimik itong nakangisi ng malamig at wala ng buhay. Parang pinupunit ang puso ni Kino ng mga sandaling yun. Alam niyang wala na siyang magagawa pa. Isang patak ng luha ang dahan-dahang pumatak sa pisngi. Hudyat ng kanyang pagpapalaya sa anak mula sa pag-asang mailigtas ito. Patawad, anak. Wika ni Kino. Habang gumagapang sila palabas ng siwang, biglang nanginig ang lupa. Ang liwanag ng anting-anting ay unti-unti nang nangihina. At ang mga dasal ni Mang Edmundo ay napalitan ng mga sigaw at pag-ungol. Patay tayo nito. Kising na ang mga yanggaw. Pati ang mga sigbin. Wika ni Biboy habang pilit na binubuhat si Kiko. Pagkalabas nila sa siwang, sinalubong sila ng malamig na hangin, kasabay ng isang anino na humarang sa kanilang daraanan. Ang anino ay naging anyo ng lalaki. Nakangiti ng nakakaloko. May mga mata na nagliliyab sa pula. Aba, ang tatapang ninyo. Mga inutil. Pero huli na kayo. Kumalat na ang aking bertud. At ang mga anak ng dilim ay tuluyan ng gigising. Itinaas nito perang kamay. Mula sa likod ng bahay ay naglabasan ang mga sigbin. Umiiyak sa galit. Nag-uunahan pang makalapit. Kino, tumakbo ka na. Ako nang bahala rito. Wika ni Biboy, sabay saksak ng itak kay Tuper. Tumigil si Kino. Sandaling nag-alinlangan. Ngunit nakita niya ang desperasyon at pagmamahal sa mukha ng kaibigan.
Alam niya na kung hindi siya susunod, parehas lamang silang mamamatay. B-Boy, patawarin mo ako. Huwag mo kong alalahanin, Kino. Bilisan mo na. Dalhin mo si Kiko. Yun lang yung mahalaga. Wika ni B-Boy. Mabilis na tumakbo si Kino. Bit-bit si Kiko. Habang sa likod ay nadidinig ang mga sigaw at kalansing ng mga kuko. At ang huling laban ni B-Boy. Patuloy lamang sa pagtakas si Kino. Hindi na siya lumingon. Tumakbo si Kino nang walang direksyon hanggang sa marating ang pinakamadilim na bahagi ng kagubatan. Doon siya huminto. Hingal na hingal sa ilalim ng isang malaking punong kahoy. Inihiga niya si Kiko sa ugat nito. Tinabunan ng mga dahon ang anak para magsilbing proteksyon sa lamig ng paligid. Kiko, anak, ligtas na tayo. Bulong ni Kino. Pilit pinapakalma ang sarili kahit nanginginig pa rin ang boses. Napuno ang paligid ng mabigat na katahimikan. Ang mga huni sa gubat ay hindi na bumalik. Makalipas ang ilang oras, habang pumuputok ang liwanag ng umaga, may nadinig itong mga yapak. Mabagal, parang tulad ng isang pilay. Lumitaw si Mang Edmundo. Sugatan. Sira ang damit at may bakas ng dugo sa noo. Mang Edmundo, salamat at ligtas po kayo. Si B-Boy. Umiling lamang ang matanda. Namumugto ang mga mata. Patawad, Kino, pero nahuli na ako. Natahimik si Kino. Ang huling pag-asa ay nawala na. Nilingon niya si Kiko na ngayon ay unti-unti nang nagigising. Pinilit pa rin niyang ngumiti. Anak, ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala. Nandito lang si tatay. Tatay, gutom na po ako. Ang sakit po ng dibdib ko. Tugon ni Kiko. Ngunit bago pa niya mahawakan ang anak, hinila siya ni Mang Edmundo. Wag, Kino! Huwag mo siyang hahawakan. Tignan mo ang balat niya. Nakita nila ang balat ni Kiko. May mga maitim na ugat na gumagapang mula sa dibdib, paakyat sa leeg. Ang mga mata nito ay nagiging mapusyaw na dilaw. Mang Edmundo, may lunas pa po ba ito? Napailing ang matanda at tuluyang bumagsak ang luha. Hindi basta-basta ang laso ng yanggaw. Lumalabang pa ang katawan ni Kiko, ngunit ang kaluluwa niya unti-unti nang dinadala ng sumpa. At ang tanging paraan ng kaligtasan niya ay makuha ang totoong kapayapaan. Hindi na nagsalita pa si Kino. Yumuko at niyakap ang anak kahit anong mangyari. Patawad, anak. Mabilis ko kayong sinukuan. Hindi ko man lang kayo pinaglaban. Mahal kita, aking bunso. At sa yakap na yon, tumigil ang paghinga ni Kiko. Ang unang sinag ng araw ay dumampi na sa mukha. At sa wakas, tumigil din ang sumpa, kasabay ng pagtigil ng paghinga ng bata. Inilibing ni Kino si Kiko sa ilalim ng punong yon. Ang punong nakasaksi sa pagtatapos ng kanyang pamilya. At nang matapos, tumingala ito sa langit. Sa unang pagkakataon, matapos ang lahat, may liwanag na muling tumama sa kanyang mukha ng mahina. Ngunit totoo.
Hindi ko kayo malilimutan. Nandito kayo palagi. Sa puso ko at isipan. At sa pagitan ng ihip ng hangin, may nadinig siyang tila pagbulong na tinig. Isang tinig ng bata, banayad at mapayapa. Maraming salamat po, tatay. At mula ng araw na yon, hindi na naging maganda ang buhay ni Kino. Araw-araw, pakiramdam niya ay may mga matang palaging nakamasid. Mga mata na tila bahagi ng isipan. Ang mga ungol ng yanggaw at ang huni ng sigbin. Patuloy na bumabagabag hanggang sa kanyang pagtulog. Hindi dahil sa totoong nilalang, kundi dahil sa alaala. Dinala ito ni Mang Edmundo sa isang liblib na tribo sa kabundukan, kung saan ang mga tao nabubuhay sa ilalim ng mahika at orasyon upang dito na manirahan. Doon ay dahan-dahang nawala ang pakiramdam ng pagmamasid. Ngunit hindi nawala ang takot. Ang pagkawala ni Jasmine, ang pagkabigo na mailigtas sina Tasha at Kiko, at ang kabayanihan ni Biboy na nagdulot ng malalim na sugat sa kanyang kaluluwa. Ang kwento ni Kino nagtapos hindi sa paghihigante, kundi sa matinding pag-iisa. Ang kanyang trahedya ay naging paalala sa mga taga-baryo na sa buhay, ang kasakiman may kakayahang mag-anyong yanggaw, at ang pag-ibig maaaring maging kasing panganib ng lason kung ito ay magdudulot ng sumpa sa hindi inaasahang nilalang. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.